Kahirapan ba ang rason kung bakit hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo? Imposible bang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho, pati na ang pagkakaroon ng pamilya? Panoorin niyo po ang istoryang ito. Marami ang humanga at sumaludo sa isang security guard na sa kabila ng kahirapan, hindi lang basta magtatapos sa kolehiyo sa linggong ito, gagraduate pang cum laude. Siya ang 38 anyos na si Erwin na magtatapos ng Bachelor in Elementary Education sa ginagwardyahan pa niya mismong eskwelahan, ang St. Teresa's College sa Cebu City. Nitong Biyernes ng gabi, sa bisperas ng kanilang graduation, imbes na magpahinga para sa pinakahinihintay niyang araw, si Erwin naabutan pa ng aming team na on duty. Siyempre, masaya ba? Kasi bukas na yung graduation ko. Hindi ko na kailangan matapos yung kurso ko. Excited para bukas. Yun na yung katuparan ng mga pangarap ko sa buhay na maging isang professional teacher. 16 na taon na ritong sekyo si Erwin. Dati, eksklusibo lang sa mga babae ang kolehiyong ito. Pero simula raw nung binuksan ito, pati sa mga lalaki, taong 2013, naengganyo raw si Erwin na ipagpatuloy ang naunsyamin niya noong edukasyon. Kasi binigyan ako ng discount sa mga madre, 50%. Pagkatapos noon, na-feature ako dito sa isang newspaper local dito sa Cebu. Pagkatapos noon, may mga taong nagsusponsor na sa akin. Kaya nga, napursige akong ipagpatuloy ang aking pag-aaral kasi may nagbabayad na sa'yo. Panganay sa 7 magkakapatid si Erwin, magsasaka ang kanyang ama't ina. At talaga palang achiever ang ating sekyo dahil noong elementary at high school, graduate pala siyang valedictorian. Pero dahil kapos sa pera, hindi na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. May offer sa Tagbilaran, pray, tapos lagi makakonser, maka-maintain ba, may nahagbong siya nga grade. Manangwa na po ito lang iyang privilege. Hanggang may mabuting loob na nag-alok sa kanya ng scholarship nung siya'y nasa 3rd year. Ito nga, nahulog kasi sa misa ko. Inaantok din yung laptop ko, natulog. Pero functional pa naman, kaso hindi na matiklop. Minsan po ay di kami nagkaunawa ng aking isang anak kasi sabi niya wala akong panahon sa kanila. Kasi naman sinasabi ko sa kanila na ginagawa ko lang ito, ang pag-aaral ko hindi mismo sa aking kabutihan kundi pati rin sa aking pamilya. Sa kabila nito, hindi raw biro para kay Erwin na pagsabayin ang pag-duty at ang kanyang pag-aaral. 12 hours na pagkaantok, pandun na ka na sa klase. Kaya nga kung may mga vacant periods ako, wala pa akong pasok, pupunta muna ako sa mga maintenance room at doon ako matutulog. Para makatipid sa pamasahe, 3 beses lang sa isang linggo kung umuwi siya sa kanyang pamilya. Kita ka sa TV. Hi! Yan. Ito ba? Naman na ito. Anak sir. Maliban sa mahigit 7,000 pisong sweldo kada kinsenas at katapusan, ang maliit na tindahang ito ang inaasahan lang nila ng kanyang misis na si Irenea para itaguyod ang kanilang 3 anak. Gusto doy maghawid ka kwarta nga gamay kayo imbis ganahan ka mukaon nga lami di jud ka kakaon kay kanang kwarta ha imong gibilin para lang jud ana sunod adlaw nga magamit. Kay layo pa ang sweldo niya. Pila ra ba ang sweldo gamay kaayo niya bayad pa eskwelahan. Ito po yung academic performance ko. Naging Dean Lister po ako dito. Ito po ay project ng anak ko. Naging proud din siya sa aking trabaho. Noon first year school ko, nahiya talaga ako. Lalo na kapag isinusulat na namin ang profession ng tatay namin. Tapos ako walang profession, security guard, occupation lang. May sinabi si Papa na sa akin na minaliit daw siya ng estudyante nila. Sinabihan si Papa ng, ba't mo ako di papalabasan niya ako ang nagsusweldo. Kami ang naging dahilan upang magkasweldo kayo. Tapos doon sinabihan kami ni Papa na mag-aral talaga kayong mabuti upang hindi kayo maliitin ng mga tao. Nahiya ako sa sarili ko kung bakit kinahiya ko si Papa kahit security guard siya, ang taas ng prinsipyo niya.
Hindi po niya pinababayaan ang aming pamilya kahit maliit lang ang oras na binibigay niya sa amin dahil sa kanyang pag-aaral. Umuwi siya sa bahay para lang makita kami. Bukod sa hangad niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, nagpupursige rin daw si Erwin na makapagtapos para maging mabuting ehemplo sa kanyang mga anak. Isang araw, sabi nila, Papa, turuan niyo naman ako ng math, ang isa science. Katapos na tingnan ko, aba, napakahirap. I was challenged na kailangan siguro yung papa nila dapat mag-upgrade, dapat talagang mag-aral upang maituro ko sila ang tamang mga sagot. Magpahanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang ating sikyo na nagbunga na ang kanyang pagsusunog ng kilay. That time, sinabi sa akin na isa akong cum laude, ako ngayon ay iyak kasi hindi ko nakala na sa mga pinagdaanan ko, sa hirap, sa mga panahong walang tulog, sa mga paghihirap ko sa buhay, malayo sa pamilya, napaka-busy sa trabaho at sa mga assignments, nakuha ko pa rin maging isang cum laude. Napakasarap na pakiramdam sa buhay. Ang buhat, relax siguro. Masaya siguro na ako. Mga nanayang gipangandoy, natupad na dyan yung mga pangayat. At kahapon lang, dumating na ang araw na pinakahinihintay niya. Ito po yung napakalaking trophy ko sa buhay ko. Ang kanya mismong college graduation. Bukod sa kanyang pamilya, naroon din ang ilan niyang mga katrabaho para saksihan ang kanyang pagtatapos. Inspirasyon ko na mo sa tanan na mong mga gisakupan sa security. Maya-maya pa, sinimulan na ang seremonya. The distribution of diplomas. Erwin Balmoria Macua. Sa pagtanggap niya ng diploma, With a grade point average of 1.45 cum laude, Erwin Balmoria Macua, Bachelor in Elementary Education. pati na ng pinagpaguran niya medalya. Ang kanyang pamilya hindi na iwasang maging emosyonal. Okay ra, happy. Masaya po kasi natanggap na niyang diploma. Siyempre masaya. Ito na yung simbolo ng tagumpay ko, yung medalya ko. At saka yung diploma ko. Ito, cum laude. Salamat po. Pagkatapos ng graduation, bumili si Erwin ng litsyong manok. Bilang ko, tatlong manok. Pag-uwi sa kanilang bahay, Wow! Tarpulin ko niya. sinalubong siya ng pinasadyang tarpaulin ng kanyang mga anak. Hindi ko nakalang may inahanda silang tarpulin para sa akin. Pinapalaga nila yung nakamit kong tagumpay ngayon. Napakasaya kasi na-fulfill na ang dream niya na magkaroon ng diploma finally sa college. Sa ngayon, plano pa rin daw ni Erwin na ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang gwardya habang hinihintay ang board exam sa Setyembre para sa mga nais maging guro. Hindi yung hadlang yung kahirapan na makapagtapos sa pag-aaral. Sabi ko sa sarili ko, it's never too late to learn. Kahit na may edad ka na, as long as magpupursige kang makapag-aral, makapagtapos, then makakamit mo din yun balang araw. Security guard na cum laude. Napakagandang istorya. Bagamat hindi ito naging madali, pero ang pinakamahalaga, kailanman hindi siya sumuko. Nung mga pagkakataon na parang tinatakasan na raw siya ng kanyang pangarap, mas hinigpitan pa niya ang pagbabantay sarado rito. Ito, cum laude. Hanggang hindi na nga ito nakawala.